Okay, magandang araw no sa mga manonood natin dyan ng Paul Computer YouTube channel. So meron palang nagpatulong sa atin sa kanyang printer kasi hindi na niya magamit. Every time kasi na i-turn on niya, ganyan yung lumalabas oh. Merong ilaw palipat-lipat, green, red, green, red. Okay, so ano ba yung ibig sabihin yan no? Kapag nangyari yan sa inyong printer. Okay, so yan yung pag-uusapan natin dito sa ginawa kong video. Okay? So, intro muna tayo. Intro, pasok! Okay, so balik tayo, ano nga ba yung dahilan kapag ganyan yung nangyari sa inyong printer? Okay? So alam niyo karaniwan yan na nangyayari sa mga printer kapag biglaan, no? Tapos ayan, merong ilaw palipat-lipat, di ba? Tapos hindi na magamit yung printer. Okay, yung ibig sabihin niyan, ay na-reach niya na or naabot niya na yung maximum na printing. Okay? Indikasyon din yan na gumana ng maayos yung inyong printer. Okay? Ibig sabihin na working condition yung ginagamit ninyong kuwan dyan, printer. So, kailangan lang ninyo siya na i-reset. Okay? Sa pagre-reset naman, meron naman akong ituturo sa inyo, no? Bago ninyo gawin. Okay. So, merong dalawang paraan, para ma-reset yung printer, no? Depende sa ginagamit nating printer. Merong manual or yung isa naman ay nangangailangan siya ng resetter software. Okay? So, kailangan ninyo yan para ma-reset ninyo yung inyong printer at magamit ninyo ulit. Okay? Sa pag-re-reset naman ng printer, kailangan na kung ano yung ginagamit ninyong operating system ay yun din ang gagamitin ninyong resetter para sa inyong printer. Okay? So ikabit na yung inyong printer L120 dyan sa inyong laptop or desktop computer. Okay? Tapos click niyo yung Windows button. No, punta kayo doon sa may devices and printers. Mas maganda yung ganito para nasusundan tayo, no? Tapos hanapin niyo yung ginagamit niyo na printer diyan, no? Epson L120 na series. No? Tapos right click lang. Na. Tapos kuha niyo diyan. I-set niyo as default. Okay? Ayan, nasa na ba diyan? Basta check niyo. Check. Set as default. Dapat merong green na kuha na yan dyan. Okay. So make sure pala ninyo na naka-turn on na, no, yung inyong printer dyan. Meron na siyang kuha, meron nang nagbi-blink na yan dyan. Naka-turn on na. Okay, next step ay mag-install na tayo ng kanyang ng resetter para sa Epson L120 na Windows 7 64-bit. Kasi yung operating na ginagamit ko dyan ay Windows 7 64-bit. Okay, so yan yung program interface ng Epson resetter. Okay? So dapat i-familiar niyo yung mukha niya. Tapos punta kayo dun sa my port kung saan ninyo kuhan
i-select niyo yung L20 series. Ayan, make sure na nakakabit yung inyong printer ha, sa inyong mga computer dyan, or else hindi yan lalabas. Okay, so select niyo, tapos click OK. Ayan, okay na, okay. Ano ba yun? Nawala pa. Ayan. Tapos next step ay select ninyo or punta kayo dun sa may particular adjustment mode. Next ay i-select ninyo yung waste ink pad counter. Ayan, nasa ibaba, nasa maintenance. Diba, mas maganda yung ganito, ano, nasusundan tayo. Klaro. Yan. Next ay select ninyo, syempre click OK. Syempre, ayun, tapos yan yung lalabas, waste ink pad counter. So yung unang gagawin niyo ay check muna natin. I-click niyo yung check muna kayo dyan. Click niyo yung check dyan, tapos i-click niyo yung check. Oops, yung lumabas. Ilan ba? Naku, 6,207, ano, nasa 100% siya. Maximum 6,207. So i-kuha natin yan, i-reset, i-back to 0 natin yan. Okay, so gagawin natin next ay click natin yan, yung initialize. Okay. Ayan. Tapos yung next na gagawin niyo ay when the OK button is clicked, the counter will initialize. Yan. Okay. Press OK. Ayun. Tapos meron siyang command dyan. Ayan. Please turn off your printer. Okay. So sa kanino ito turn off yung printer ninyo dyan. Okay. So sundin niyo. Turn off the printer. Ayan. Meron akong kuwan dyan na papakita ko sa inyo na i-turn off natin. Ayan, di ba? Merong ilaw, palipat-lipat. So, i-turn off natin. Ayan. Dapat masundan natin step by step. Okay? Balik tayo doon. After ninyo i-press ninyo yung OK once na turn off na ninyo yung printer. Ayan, press OK kasi na turn off na natin. Boom! Tapos yan yung message niya ulit, please reboot the printer. Ibig sabihin ng reboot, i-turn on mo ulit. I-turn on mo na siya. Yan yung ibig sabihin ng reboot the printer. Okay? So i-turn on ninyo yung ulit yung printer ninyo dyan. Ayan, di ba? Naka-turn off siya. Sundan lang ninyo yung command niya. Ayan, naka-turn off. Naka-turn on pala. So, napansin niyo yung kuha niya iba na. Hindi na siya nagbi-blink. Ayan, nag-steady na yung light. So, ibig sabihin, successfully na-reset natin yung printer. Nag-back to 0 na siya. Okay, once na mag-steady yung light, makita niyo na nag-steady na siya, yung green na light. Okay, diba napakadali lang mag-reset ng printer. So, karaniwan yan sa mga printer. Once na mag-steady na yung green na light na yan, ibig sabihin ay ready to print na yan. Okay, so ganun lang po mag-reset ng kwan. So, click niyo yung finish na button. Ayan. And then okay na, tapos na tayo. Tapos click quit. Quit natin yung program. Okay, so ngayon naman ay magte-test print na tayo, no? Tingnan natin kung okay na nga ba yung printer natin, yung ginagamit ninyo dyan. So punta kayo dun ulit sa may device and printers, no?
hanapin ninyo yung naka-default. Nakuha ninyo dyan. Epson L120, no? Tapos click ninyo yung printer properties. Yan. Next ay ipindutin niyo yung button na printer test page. Print test page. Yan. So make sure na meron ng nakalagay na bond paper doon sa inyong printer. Subukan natin ano. Ayun. So working na ulit yung ating Epson L120 na printer. Okay, so dito na nagtatapos ano itong ginawa nating video. Sana ay nakatulong sa inyo, no, sa pag-reset ng inyong printer dyan. Doon sa mga bago pa lang, no, na nakapanood nitong video, huwag kalimutan mag-subscribe, no, para tuwing meron tayong ina-upload na video ay nano-notify kayo dyan. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod naman na gagawin nating video. Bye bye!